Good morning, a blessed church. Praise God for this another Sunday worship online. Bagamat hindi po naging magandang nangyayari po sa ating paligid, nawa po ay hindi po ito maging hadlang sa pagbibigay natin ng papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. It's not about our feelings or kung ano po ang sitwasyon na meron tayo. It's all about God. Kung sino po yung pag-aalaya natin ng ating mga papuri at pagsamba, kung sino po yung ating luluwalhatiin at dadakilain ngayon po, moment na ito. Amen? Yes, because our God is worthy. Our great, our good, our gracious God, the ever-faithful one, na talagang nagsusustain po sa atin, nagbigay po sa atin ng buhay na ito. Ang dahilan kung bakit po tayo ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito. Amen po ba? It's all about Jesus, our Lord and Savior, who is worthy of all the praises and glory and honor and power and are all in all. Yan din po yung inawit ng mga anghel doon po sa Revelation 5:12. With a loud voice, saying, "Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." Amen po ba? Kaya mga kapatid, I encourage you to focus our eyes, our heart, our mind, and our soul sa ating Panginoon as we come to worship Him today. Simulan na po natin. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I'll worship Your holy name. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh Lord my God, oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think of God His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, when Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes, you are worthy, and you deserve the highest praise and honor and adoration and glory. Oh, you are great. Oh, you are mighty. Our Jesus, thank you for the cross. Thank you for the blood you shed for us. Thank you for redeeming us. Hallelujah, O Lord. Truly you are great. Truly nothing compares to you, O God. Maraming salamat, Panginoon, for being our God. Maraming salamat, Panginoon, because you are always for us. You are always with us, and you are always in us. Maraming salamat, O God, dahil kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami iniiwan, O God, at hindi mo kami pababayaan, O God.
Maraming salamat, Panginoon, for loving us that much, O God. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Thank you for your grace, O God. Nawa, Lord, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, to live each day, Panginoon, that is pleasing, Panginoon, sa iyo. Give us a humble heart, O God. A clean heart, Panginoon, that always desire, O God, to know you, O God. Always desire, Panginoon, to submit to you, O God, to obey you, Panginoon, and to please you, O God. Dahil batid mo, Panginoon, na apart from you, Panginoon, we can do nothing, O God. Kaya we need you, O God. We need you, Panginoon, every day of our lives, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin, O God, from glory to glory, O God. Patuloy mo kaming baguhin, O God, hanggang marating namin, Panginoon, yung goal to be Christ-like, O God. Na alam namin, Panginoon, na ito po yung nais mo, O God, para sa amin, O Lord. Help us, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, and may you continue, O God, to speak to us, O God, through your word for today, O God. Maraming salamat, Lord, for sustaining us, O God. Thank you for everything, O God. We give you all the glory, Panginoon, all the honor and praises to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po, a blessed church. Sa ating pong scripture reading, let's read from our main text para sa sermon series na ito. Proverbs chapter 6, 16 to 19. And then later on, we will be reading a featured text para po sa ating specific na pag-aaral. Again, Proverbs 6, verses 16 to 19. Reading it from Magandang Balita, Biblia. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapway, walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Dumako naman po tayo sa Book of Esther. Sa Tagalog po, kung di ako nagkakamali, Esdras, no? So, Book of Esther, chapter 3. Book of Esther, chapter 3. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya't isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang tinatawag na pur
upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagin ay Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong mga utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantarak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong yan. Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari, pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na naguutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nagiinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa magandang pagkakataon na ito, Lord, na makapanambahan at makinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan na sa kabila, Panginoon, Lord, ng aming mga nagagawang pagkakasala, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na sa amin ay kumakalinga, nag-iingat, nagpapala, at nagpapahayag ng iyong direksyon. Lord, we would like to hear your direction. Not only, Lord God, as a church, but also as individual members of your body. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Lord. And it's with fear and trembling that I stand before this pulpit, Lord God. May your Holy Spirit work. Huwag lamang po kaming makinig, Panginoon, pero taglayin namin ng puso na nagnanais, Panginoon, na sundin ang iyong salita. Salamat po sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. A blessed church, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral dito sa ating sermon series na pinamagatang God's Hate List. And so far, na-cover na po natin yung unang 3 doon sa listahan. Ano-ano po yun? We covered the haughty eyes. Particularly, yan po ay nakatuon doon sa pagiging palalo o yung pride. And we also covered a lying tongue. And last Sunday lang po, pinag-usapan po natin yung hands that shed innocent blood. So natutunan po natin na ang kinokondem po ng Diyos ay hindi lamang yung actual na pagpatay, kundi maging yung pagnanasa na pinanggagalingan ng actual na pagpatay. Okay? As taught by Jesus Christ. Ngayon naman po, pag-aaralan po natin yung pang-4 sa listahan, a heart that devises wicked plans. Puso na nagpaplano ng masama. Sabi po sa Zechariah 8:17, don't scheme against each other. Stop your love of telling lies that you swear are the truth. I hate all these things, says the Lord. So, the book of Zechariah echoes what God tells us in Proverbs chapter 6. Pinaiigting po at binibigyang diin po ng salita ng Diyos ang kanyang pagkamuhi sa bagay na ito. And
makikita po natin throughout the scripture, malamang marami po sa inyong familiar na sa ilang mga story kung saan ilan sa mga Bible character po ay nakaisip na magplano at gumawa ng masama para sa kanilang sariling kapakinabangan. Okay? So, the scripture reminds us, una po sa lahat, na ang Diyos po ang nagsusuri ng ating mga puso. Ang Diyos po ang nakakakita ng laman ng ating mga puso at isipan. So, wala pong plano tayo na hindi hayag sa Panginoon. Okay? So, alam ng Panginoon kung anong iniisip natin at anong plano nating gawin bago pa natin ito isagawa. Pag sinabi po nating wicked planning, meron pong ibang salita dyan, yung scheming. Okay? Evil scheming or wicked planning, yung pagpaplano po ng masama, ay hindi po isang bagong bagay. Hindi po ito something new. Kasi po, ang Biblia po ay napakaraming ganito. As I've mentioned earlier, marami pong ganitong example. Halimbawa po, si Jacob. Si Jacob po ay nagplano ng masama para makuha po ang birthright, yung pagkapanganay, at pagpapalang daladala ng pagkapanganay mula kay Esau. No? So, Jacob planned to deceive Esau para po makuha niya itong birthright at blessing ni Esau. At hindi lamang po yun, kahit po si David, na tinatawag din po na man after God's own heart. Maybe the greatest king ever lived, no? The servant of God. No? David also fell on the same sin. So, ano pong sinasabi sa atin nito mga kapatid? Bagamat yung Proverbs chapter 6, 16 to 19, ang tinutukoy po nun ay yung mga ungodly na natural lamang po ang paggawa ng masama, natural ang pagpaplano at pagtataglay ng kaisipang masama, no? Pero hindi po tayo exempted bilang mga Kristiyano. Kung si David po ay bumagsak sa ganitong pagkakasala, sino po tayo para magmayabang at sabihin na hindi natin yan gagawin? So, David, the man after God's own heart, schemed to get away from his adultery. Nag-commit po siya, siya po ay nakiapid sa asawa ng may asawa, at para po mapagtakpan yung kanyang kasalanan, ang ginawa niya po, siya po, pinagplanuhan niya po na namamatay ang asawa ni Bathsheba. Walang iba po kundi si Uriah, hindi po ba? Ito po ay isang example ng masamang balak, sadly coming from a godly person, hindi po ba? And also, yung mga religious leaders ng panahon po ni Jesus ay nagkampi-kampi, nagpulong-pulong, nag-usap-usap, at umisip ng paraan para po si Jesus ay maisakdal at maipapatay. Okay? So, the scripture talks about many instances kung saan may mga tao talaga na ginamit ng kaaway upang salaminin ang kanyang nais na pagpuksa. At ngayon naman po, pag-uusapan natin, ang tutok po natin ay nakatuon sa buhay ng isa sa mga pinakamalupit na evil schemer sa Biblia. Okay? Buhay po ni Haman. At ito pong sermon na ito ay pang-apat po mula sa ating God's Hate List sermon series. Again, the title is A Heart That Devises Wicked Plans. So magkaroon lang po tayo ng kaunting background para po habang nag-uusap tayo mamaya, kasi medyo mahaba-habang usapan po ito, although I promise you this would really be a very interesting topic, no? Siguro marami sa inyo ang hindi pa masyadong pamilyar sa story na ito. Bigyan ko lang po kayo ng kaunting background, especially dun sa mga characters na palagian nating mababanggit ngayong araw na ito. Una po, si King Ahasuerus. Sa ilang translation po, ginagamit yung King Xerxes. Okay? Ito pong Book of Esther ay nagsimula na ipinapaliwanag, inilalarawan kung gaano kalaki ang kaharian at kung gaano kamatagumpay itong si Ahasuerus. Okay? Kung kayo po ay nakapanood ng movie na 300, kung saan binigyang buhay po yung Battle of Thermopylae, kung natandaan nyo pa po, no? Yung mga Spartan, di po ba, na nakipaglaban, makikita nyo po ron, nirepresent po si King Ahasuerus, also known as Xerxes.
Di po ba yung matangkad na kalbo na mayroong mga kadena sa katawan kung saan-saan, di po ba? So yun yung representation niya doon sa movie na iyon. At ang kaharian po ni King Xerxes during this time sa ating main text ay mula po sa Ethiopia, no, African ground, hanggang sa kaduluduluhan ng India, all the way to the modern Libya to Pakistan. Ibig sabihin, dumating pong pagkakataon talagang kinilala po yung kanyang paghahari sa napakaraming bayan, sa napakaraming teritoryo. So, King Xerxes or King Ahasuerus is a very successful king. Okay? At mahalaga rin pong maintindihan na si King Xerxes po o Ahasuerus ay anak po ni King Darius at siya po ay apo ni Cyrus. Okay? Naalala niyo pa po ba si Cyrus? Si Cyrus the Great? Siya po ay isang Persian ruler, Persian king na ginamit ng Panginoon para palayain at pabalikin ang mga Hudyo sa kanilang sariling lupain. Okay? After 70 years of captivity. So matindi ang pinanggalingang lahi nitong si King Ahasuerus. Bukod sa kanya, palagian din po nating mababanggit ngayon si Queen Esther. Okay? Si Queen Esther po ay isang queen, syempre. At bakit po siya naging queen? Kasi po, yung naunang queen sa kanya ay na-demote, nagalit ang hari, no? Kaya pinalitan. At ang pinalit po ay walang iba kundi si Queen Esther. Pero hindi po alam ng hari at hindi po alam ng marami na si Queen Esther ay isang Hudyo. Okay? Kasi po ito po ay payo ng kanyang pinsan na walang iba po kundi si Mordecai. Now, let's talk about Mordecai. Sino ba itong si Mordecai? Si Mordecai po, as I've said, is a cousin. Siya po ay pinsan ni Queen Esther, pero siya po ay nanindigan o tumayo na parang magulang ni Queen Esther. Okay? So, he raised Esther like a parent. So, hindi lang pinsan ang tingin sa kanya basta-basta, no? Siya po ay nirerespeto. Merong mataas na respeto sa kanya si Esther because of his guardianship. Okay? And lastly, of course, walang iba kundi si Haman. Okay? Siya po ang featured Bible character natin para sa araw na ito. At kung titingnan po natin ang kanyang buhay, sa totoo lang po, ang buhay po ni Haman parang embodiment o yung kanyang buong pagkatao ini-embody o sinasalamin yung 7 bagay, 7 kasalanan na nasa God hates list. Okay? So lahat po yun makikita natin kay Haman. Siya po ay isang wicked person. He is an ungodly person. He does not have regard or any reverence for Yahweh. And ganun pong ungodly. At as much as ang focus lang naman natin itong number 4 sa hate lists, na a heart that devises wicked plans, ito pong si Haman, sinasalamin niya yung buong listahan. Yung 7 na kinamumuhian ng Diyos. Okay? Now, let's talk about Haman in detail. First of all, let's talk about the source of his scheming. Ano ba yung pinagmulan ng kanyang pagpaplano ng masama? Okay? So, kailangan po nating maunawaan muna na itong si Haman, during this time, dito sa text natin, ay newly promoted into the highest office. Siya po ay naging chief officer sa empire. Okay? At bagamat po itong mga tao during the ancient time, particularly itong mga tao po sa Near East, sanay naman po sila na magbigay pugay o magbigay galang sa mga dignitaries o sa mga personalidad na may mataas na katungkulan. Okay? But for some reason, nakakapagtaka na kailangang isabatas ng hari ang pagyukod at ang paggalang kay Haman. And this tells us something. Bible scholars agree na itong si Haman, nakuha niya yung posisyon hindi dahil siya ay magaling, mahusay at karespe-respeto. So malamang daw itong si Haman ay dahil siya ay skilled sa kanyang pagpaplano, malamang
nakuha niya ito hindi dahil siya ay karapat-dapat. Okay? So, kung wala ang batas na yumukod at igalang si Haman, malamang yung mga tao hindi susunod. So the king had to write a law establishing na ito ay utos ng hari para mapilitan ang kanyang mga nasasakupan na yumukod at magbigay pugay o galang kay Haman. Grabe, no? Kailangang isabatas ang paggalang kay Haman kahit siya ay nasa mataas na posisyon. And by the way, kung meron pong karapat-dapat sa mataas na posisyon, alam niyo po kung sino? I think it is not Haman, kundi si Mordecai. Kasi po, itong si Mordecai ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na malaman ang isang napakasamang balak against the king sa kanya pong buhay. Nagkaroon siya ng knowledge na meron pong mga eunuch. Yung mga eunuch po, ito po yung mga inatasan ng hari na alagaan, bantayan yung kanyang mga asawa. Okay? Usually po yung mga eunuch, they are castrated. Ibig sabihin, tinatanggalan po sila ng sexual organ. Just a trivia po, hindi na, pasintabi po. Pasensya na po. Pero ano lang yan, additional knowledge para sa inyo. Hindi naman palaging applicable yon, pero usually in pagan countries such as this, ganun po ang situation. Siguro ayaw ng hari na sila ay matukso doon sa kanyang mga asawa. But then, meron pong dalawang eunuch, tauhan ng hari, na nagbalak ng masama kay King Ahasuerus. At ang ginawa po ni Mordecai upon hearing this, ito po ay kanyang ipinagbigay alam kay Esther. At si Esther naman po ang nagparating sa hari, and the king's life was saved because of this information. At ito po ay naitala doon sa record book ng kaharian. Meron po silang ganon. Yung mga mahahalagang tagpo po, parang doon sa kaharian ay meron po silang scribe, meron po silang mga tagatala. So this was placed on the record. Kaya lang, sa kabila ng kabayanihang ito na ginawa ni Mordecai, he did not receive any thanks from the king, and he did not receive any favor or promotion. Samantalang itong si Haman, wala namang record na may ginawang mabuti sa kaharian. Okay? Pero nabigyan ng pagkakataon na ma-promote into a higher position. Do you sometimes feel that way, mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya and ikaw ay nagpapakasipag, nagpapakatapat sa iyong trabaho, but then hindi ka nakaka-receive ng mga benepisyo na kinakailangan mo bagkus na ipapataw doon sa mga kaopisina mo o katrabaho mo na parang wala namang ginagawa at hindi naman kasing sipag mo sa paggawa. Have you ever felt that way? No? Sa mga estudyante dyan, siguro you have already felt that, no? Na yung favorite ni teacher ay yung mga tao na hindi naman gumagawa ng mabuti. Ikaw na nagsusumikap sa iyong pag-aaral ay hindi napapansin. Hindi po ba? So may mga ganun tayong pagkakataon. But later on, we will find out that God keeps all these in His own record. Okay? So makalimutan man ito ng kung sino-sino, ano man ang iyong pagpupursigi, especially kapag ito ang pinag-uusapan po ay gawain ng Diyos, you don't have to worry because God keeps records of all your deeds. Okay? But then, I would still argue that Mordecai deserves the position better than Haman. Pero napunta po yung posisyon kay Haman. No? Kulang na lang GA, gahaman na. So anyway, ano pong nangyari? Naisabatas po na lahat ng tao na makakakita kay Haman ay yuyukod at magbibigay pugay. So lahat po ay nagsasagawa nun maliban kay Mordecai. Mordecai refused to pay homage to Haman. At meron pong posibleng dalawang dahilan tungkol dito. Unang-una po, ang relihiyong Hudyo po, the Jewish religion, forbids o pinagbabawal po ng Jewish religion ang magbigay pugay o magbigay galang sa isang tao na namumuhay sa pagsamba sa ibang Diyos. Lalong-lalo kung ang taong ito ay namumuhay sa kasamaan. Okay? So that's one reason for Mordecai. One possible reason kung bakit hindi siya yumuyukod. No?
At lagi po siyang napapansin ng mga kawal, ba't hindi ikaw lang hindi yumuyukod? Hindi naman siya napapansin ni Haman eh. Kaya lang naman nalaman ni Haman na hindi yumuyukod si Mordecai dahil ipinarating sa kanya nitong mga kawal na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Okay? Now, pangalawang dahilan, which is I believe the closest possible reason kung bakit hindi sumusunod sa batas si Mordecai as far as paying homage to Haman is concerned, is that si Haman po ay isang Agagite. Ang Agagite po ay isang clan mula sa mga Amalekites. So siguro maraming pagkakataon pag nagbabasa kayo ng Old Testament, nababasa niyo yung word na Amalekites. Okay? Yung Amalekites po, sila po ang mga descendants ni Esau. Okay? Galing po sila sa lahi ni Esau at naging matinding kaaway po sila ng mga Israelita. Kung meron pong most hated enemy, malawang sila po ang kandidato. Bakit? Kasi po, meron silang ginawa na talagang karimari-marim at kasuklam-suklam kahit ang Diyos talagang todo suklam sa tribong ito. Why? Dahil po sa isang digmaan, imbis na ang labanan po ng mga Amalekites o imbis na ang atakihin nila ay yung mga sundalong kaaway nila, ang ginawa po nila, nagsimula po sila ng atake mula sa likod kung saan naruroon yung mga matatanda, yung mga kababaihan at mga bata. So, may kaduwagan itong mga Amalekites na ito. Instead of fighting against the soldiers of the Jewish nation, they chose to attack yung mga mahihina. Okay? Kaya nagalit po ang Diyos dito. At dahil po rito, isinumpa ng Diyos na sila'y mapupuksa at mabubura sila sa kasaysayan. We see that in Deuteronomy chapter 25, mga kapatid, just in case you'd like to study that part further. Also, isa po sa mga mahalagang tagpo na binabanggit po ang mga Amalekites ay noong panahon ni King Saul. Si King Saul po ay nagkaroon ng pagkakataon na gapiin o talunin ang mga Amalekites at nadakip niya po ang hari nila. Ang pangalan po ng hari ay Agag. Kaya po this could be the reason why Haman is called Agagite. Kasi po ang king o ancestor ng mga Amalekites ay si King Agag. Okay? For some reason, si Saul po was commanded by God to kill King Agag. Kaya lang po, hindi niya sinunod ang Panginoon. Hinayaan niya na mabuhay si Agag. At nagalit po ang Diyos dito. Ito pong dahilan, kaakibat po ng ilan pang mga pagsuway ni King Saul, tinanggal po ang trono ng paghahari kay King Saul at sa kanyang mga susunod na henerasyon. So the throne was removed from him and his family. Okay? At sino po ang gumawa ng bagay na ipinapagawa ng Diyos na hindi ginawa ni King Saul? Well, we read the Prophet Samuel stepping in. No? Si Prophet Samuel, ang ginawa niya po, pinatay niya po si Agag. Okay? At hindi niya lang po basta pinatay. No? Before the throne of the Lord, chinap-chap niya yung katawan ni Agag. So, ganun katindi. No? Yung galit ng Diyos at galit ng bayang Israel kay Agag because of what he did. So that's what happened. Usually we see that yung command particularly to kill Agag in 1 Samuel chapter 15. Okay? Now, isa pa sa magandang pag-usapan po, si Mordecai, by the way, is a Benjamite. Okay? Benjamite po, isa po yan sa mga tribo ng mga Israelita. Hindi po ba? Si King Saul po is also a Benjamite. Okay? Galing po sila sa tribe ni Benjamin. Okay? At ang Amalekites po, bagamat si King Saul ay hindi isinagawa yung kanyang tungkulin na patayin si King Agag. Okay? Ang sisi po, syempre, nasa hari pa rin. No? Wala kay Prophet Samuel, wala dun sa entire nation. But, yung pinakamatinding sisi po ay na kay King Saul dahil siya po ang nanunungkulan o mga panahon na yon. Kaya kapag naaalala po ng mga Amalekites, ng mga Agagite, ang kanilang ninuno na si Agag, no? So hindi nila maiwasang maisip ang kanilang kasaysayan. Kung kailan si King Saul,
ay nanaig against King Agag. So the blame was placed on King Saul. Okay? So ito marahil po yung dahilan. Okay? By this we understand kung bakit galit na galit itong si Haman kay Mordecai at sa kabuuan ng kanyang lahi. So at least we have a historical background sa kung anong pinanggagalingan po ni Haman. Okay? Now, Haman's pride compelled him to make himself look and sound bigger than he really was. No? So itong si Haman nagkaroon ng posisyon, nagkaroon ng titulo, lumaki ang tingin sa kanyang sarili. Ganon po usually ang ginagawa sa atin ng ating mga tagumpay. Kung minsan po ang tagumpay ay kaaway. Okay? Nilalayo po tayo ng tagumpay, ng ating mga successes, doon sa katotohanan na tayo ay maliit before the Lord, na tayo po ay nakaasa, nakatuntong lamang sa grasya at habag ng Panginoon. Kapag tayo nagkaroon na ng titulo, kapag tayo nasabitan na ng medal, nabigyan ng tropeyo, ng sertifiko, okay, at kung ano-ano pa, na we immediately think na unti-unti pumapasok yung kamandag ng tagumpay, kamandag ng kasalanan sa ating mga puso at isip, we begin to think of ourselves as something bigger than we really are. So si Haman po, he is self-entitled. Na? Ba't hindi kayo yumuyuko? Yumuko kayo. I'm your superior, di po ba? So nagagalit siya kapag hindi siya nire-recognize. And he used his authority not to serve, but to promote himself. Okay? Not only that, he wanted all the public recognition and honor that he could secure. So nalunod po siya doon sa tagumpay na kanyang tinatamasa. He wanted to be recognized. So ang tawag po natin dito ay pride. This is number 1 on the list of what God hates. So dahil po dito, dahil sa kagustuhan niya, na itaas ang kanyang sarili, no? Haman began to devise wicked plans against Mordecai. Kinagalit niya po na may isang Hudyo, may isang tao na hindi yumuyukod at hindi nagbibigay galang sa kanya. So, he began to devise the wicked plan against Mordecai and his people just because his ego was hurt. Nasaktan po yung kanyang ego. Pihira to. Hindi mo ba ako kilala? Huh? Bakit hindi mo ako ginagalang? No? So, nagkaroon siya ng ganitong damdamin. And as a means of retaliation, as a means of revenge, he planned on destroying not just Mordecai, but God's entire chosen people. Parang sobra, mga kapatid, ano? But if we are not careful, mga kapatid, hindi po tayo exempted dito. As I told you, kung si King David nga po ay bumagsak sa ganitong klaseng patibong, no? Hindi po tayo exempted. So we have to really guard our hearts. Hindi po tayo malakas, mga kapatid. Wala pong malakas sa atin. Kaya napakahalaga na tayo po'y manalangin para sa isa't isa at maging accountable sa isa't isa at talagang hayaan na ang puso natin ay mapuno lamang ng pagdanais na magbigay lugod sa Panginoon. So if we are not careful, we may also end up doing the same thing. Okay? Halimbawa po, pwede po tayong matukso na agawin ang posisyon sa isang katrabaho dahil lang iniisip natin out of pride that we deserve it better. Na mas karapat dapat ako dyan eh. Mas magaling ako dyan eh. Dapat ako dyan. No? And because of that pride, we might end up planning wickedly against somebody. Or pwede rin naman po, dahil po tayo ay nagalit, nasaktan, okay? We might end up scheming against somebody who took the courage to oppose us. Kapag may tumaliwas sa atin, ang tingin natin kaaway. Hindi po ba? Kaya gagawin natin, gagawa tayo ng paraan. Okay? Para mawala siya sa ating buhay. Or we might end up scheming to abuse the weak and poor for our own selfish gains. We might end up planning wickedly, planning evil, para lang hindi tayo mapahiya. And all of this because of pride. So what is the source of scheming, mga kapatid? Pride was the source of Haman's evil plot. Gagawin ni Haman ang lahat ng pwede niyang gawin para lang manatili sa kanyang mayabang
na pagtingin sa kanyang sarili. So pride was the source of Haman's evil plot. Okay? Now we talked about the source. Let's go to the sequence of scheming. The sequence of scheming. Pag-aralan po natin yung mga hakbang na ginawa ni Haman para bigyang pasakit at puksain ang mga Hudyo, no? So number 1, ano pong ginawa ni Haman? He carefully picked the day. Pumili po siya ng napakagandang schedule. Okay? Napakagandang timing. Para po sa isang wicked schemer, timing is very important. Okay, Haman and some of the court astrologers cast lots. Sila po'y nagpalabunutan. Ito po ay karaniwang ginagawa sa noong ancient time. Ang isang bayan, lalo't lalo mga kasundaluhan o isang hari, hindi po sila gagawa ng isang major na pagkilos nang hindi kinukonsulta ang mga bituin. O kung hindi nalalaman kung meron bang mga bad omen. Okay? O anong sinasabi ng mga Diyos. Okay? Of course, we believe that there's only one God. But for them, there are many gods. And they wanted to make sure na kung sila ay may gagawin, kakampi nila ang kanilang mga dinodiyos. So, they would consult the astrologers. They would consult their spiritual counselors para masiguro na ang kanilang plano ay magtatagumpay. Okay? So nagsimula sila during the month of Nisan. This is around March to April sa ating Gregorian calendar. Doon pa lang, month by month, day by day, kinukonsulta niya po, nakikipag-meeting siya ng pasikreto doon sa mga astrologers para malaman, para matest o para magamay kung ano ang nais ng kanyang mga Diyos. Ano ang tamang schedule ng pag-atake. Okay? Now, ang napili po nila na schedule is, as according to many Bible scholars, is March 7. Okay? Hindi ko alam kung anong significance ng March 7, pero ito po ay napakahalagang bagay para kay Haman na nagbabalak ng masama para sa mga Hudyo. It is also interesting to note, mga kapatid, na nung sinimulan po ni Haman ang pagpaplano laban sa mga Hudyo, ito po yung pagkakataon during the month of Nisan na ang mga Hudyo po ay naghahanda para ipagdiwang yung kanilang deliverance from Egypt. That's a major feast na kanilang sineselebrate at pinahihintulutan silang i-celebrate kahit sila ay nasa ilalim ng ibang bayan. Okay? This is something really sacred to them. Okay? So during the time of Nisan, during the time of their celebration sa kanilang freedom, merong isang tao na nagpaplano na naman ng isang napakasamang bagay laban sa kanila. Okay? So, itong pumatak po na schedule na napagkasunduan o nakalap ni Haman mula sa kanyang mga kinonsultang mga astrologers ay nagbigay pa ng 1 taon para isagawa niya ang kanyang plano. Okay? Ngayon, ang tanong, may kamay ba ang Diyos sa schedule na ito? Definitely. Na? So, this decision was certainly of the Lord. Why? Kasi ito po ay nagbigay pa ng tamang panahon o ilang pagkakataon para makapaghanda. It technically gives the Jews a whole year to prepare dito sa magaganap na ito. No? Remember, hindi po ito isang birong bagay. Haman was planning of genocide. No? He was planning to massacre the entire Jewish people. Yan po ang plano, hindi po ba? And the Lord has granted a whole year para po sa mga Hudyo. Sapat na panahon po para kay Mordecai at kay Esther, okay? Na makakilos at makapagplano rin, no, na kanilang counter. Sabi po sa Proverbs 16:33, we may throw the dice, but the Lord determines how they fall. So ang akala ni Haman, no? Ang may control dun sa schedule ay ang kanyang mga Diyos. Okay? Pero wala siyang knowledge sa Diyos
na sinasamba ng mga Hudyo, sa Diyos na sinasamba natin magpahanggang ngayon, no? We believe that God rules. Okay? God rules the time. And no one, not even the craftiest schemer, can bypass God's sovereign rule. So that's one comfort that we have, mga kapatid, na yung mga timing ng buhay natin, yung mga pagkakataon, regardless kung gusto natin o hindi, no, is still favorable to us because we are His people. Hindi man po tayo mga Israelita, pero tayo po ay tinatawag na kawan ng Diyos, pinili ng Diyos, dahil po sa ginawa ni Kristo. Di po ba, mga kapatid? So we have the same promise of protection. We have the same promise of blessing. Yung proteksyon at pagpapala na iginagawad ng Panginoon kina Mordecai, kina Esther at sa kanyang piniling bayan ay parehong mga pangako ng proteksyon at pagpapala na iginagawad niya sa atin bilang mga mananampalataya ni Kristo. So sagot po ni Lord ang timing. Minsan naiinip tayo, hindi po ba? I still remember yung testimony po ni Brother Jeff kung saan naiinis siya kasi laging may nakaharang na sasakyan, tricycle yata, doon sa kanilang paradahan. At isang araw po na siya ay nagmamadali na kailangan niya na sanang lumabas ng gate. Hindi siya makalabas, no? Dahil sa nakaharang na tricycle. Pero kahuli-hulihan, our dear brother Jeff ended up praising the Lord for that delay. Why? Kasi hindi po kalayuan habang siya po ay nagdadrive, nagkaroon po ng aksidente. Na kung nauna po siya ng bahagya, malamang siya po yung na-aksidente. Okay? Nagkaroon ng aksidente. But the Lord, for some reason, spared His child from that accident. Hindi po ba? Now, hindi po dapat natin pinoproblema ang timing. Minsan nakakala natin talo tayo sa timing. Ano? But the Lord rules even the time. He is our sovereign God. Now, na-disappoint po ba si Haman sa schedule na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kinonsulta? Most likely po. Kasi para sa katulad ni Haman na nagmamadaling gumawa ng masama, no? As part of the 7 things that God hates. Siguro agony sa kanya, no? Na hindi siya kaagad makakilos. Kung siya ang papipiliin, malamang kung hindi ko konsultahin ang mga bituin at ang kanyang mga Diyos, mas gugustuhin niya na isagawa ang kanyang plano ng mabilisan para tapos na kaagad ang problema. Okay? Or pwede rin naman na ito ay ikinagalak niya kasi meron pa siyang sapat na pagkakataon para mag-cause ng panic sa mga Hudyo at pagplanuhan ng matindi kung ano ang bagay na makapagbibigay ng matinding sakit o matinding pasakit sa kanyang mga kaaway. Okay? So, regardless naman po, no, kahit matagal o mabilisan, ang makikita po natin dito, Haman was in power. Siya po ang may kapangyarihan. Ibig sabihin, kung siya po ang nasa posisyon, siya po ang nasa kapangyarihan, meron siyang kakayahan na puksain ang mga Hudyo sa kahit anong paraan na nais niya. So mukhang ganon, ano? Pero hindi ito laging applicable, lalo't lalo na sa atin na may pinaniniwala ang Diyos. Okay? Sa atin na nananalig sa nag-iisang Diyos. So ang akala ni Haman siya ang in control, and he's not aware that the sovereign God we serve is the one who is really in control. Okay? So para kay Haman, the plan seemed a good one. So kahit 1 year pa yan, okay na rin yan. Regardless naman, panalo pa rin siya, no? He probably thought, kahit naman anong schedule yan, ako pa rin ang mananaig dahil ako ang nasa kapangyarihan. Okay? Now, after carefully picking the day, after carefully planning the timing, no? The second step he did was he requested the king's permission. Okay? Gumawa siya ng paraan para masiguro na ang kanyang gagawin ay legal. So katulad po ni Satan, na dakilang kaaway ng mga Hudyo at ng mga anak ng Diyos, si Haman po is both a murderer and a liar. Just like his father, the devil. Okay po, John 8:44, you remember? Now, makikita po natin dito yung taktiko na naipasa, naituro. Haman was trained well by Satan. He was really trained. Kasi po, yung kanyang diskarte sa kanyang pakikipag-usap, no? Sa hari, is that
the way, is the same way that is the same tactic that Satan used in deceiving Eve. No? Ano pong ginawa niya? Nagsimula po si Haman na sinasabi sa hari na mayroong mga tao na nagkalat sa buong kaharian na nagnanais i-overthrow ang hari. Okay? Na nagbabalak ng masama laban sa hari. So hindi po siya nagbigay ng mga specific na tao. Pwede niya namang sabihin, ito pong si Mordecai ay rebelde sa ating kaharian. No? Pwede naman ganoon eh. No? O kaya magbanggit siya ng ilang mga tao, pero instead of saying that, no? Ang ginawa niya po, sinabi niya na may mga tao nakakalat sa buong kaharian. Ngayon, kung ikaw ang hari at wala kang idea kung sino, edi wala kang target. So the idea is, para sigurado, patayin lahat. Kasi hindi natin sure kung sino di ba? Baka yung itira natin, yun pa yung threat. So, yun ang ginawa po ni Haman. And that was the intent. Gusto niya po makuha yung pinaka maigting na kapahamakan na pwedeng maranasan ng buong Jewish people sa tagpong ito. Okay? Tama naman po si Haman nung sabihin niya na itong mga taong ito, itong particular na lahi na ito ay may ibang kautusan. Kasi po ganoon naman po talagang Israelite, no? They have a separate rule of law. They have a separate law. Why? Because Yahweh intends to set them apart from other nations. Na? Kaya nga po, ano pong sabi ni Moses sa Deuteronomy 4:8? Ang sabi niya, what great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I set before you today? And that is a rhetorical question. Ang sagot po talaga dyan, wala. Wala pong pwedeng ibang batas sa ibang bansa na pwedeng ihalintulad sa batas na kanilang natanggap mula sa Diyos, no? Yan po ang argumento ni Moses. So, totoo po yung sinabi ni Haman that they have a separate rule, they have a separate law. Okay? At ito po ay ginamit niya para ipaisip sa hari na itong mga taong ito ay hindi sumusunod sa iyo. Itong mga taong ito ay balakid sa iyong trono. Okay? But we have to understand, mga kapatid, si Mordecai lang naman po ang lumalabas na hindi sumunod dun sa batas. Hindi po ba? Ang ginawa po ni Haman, in-exaggerate niya yung kwento, which is always the case for evil schemers. So bagamat totoo yung kwento, kailangan niyang lagyan ng intensity yung kwento para maipalabas yung nais niyang ipalabas. So Haman was able to throw false accusations against the Jews, not just against Mordecai, no? Na para bang pinalabas niya na ang lahat ng Hudyo ay nagdi-disobey o hindi sumusunod sa hari. Pero kailangan po nating maintindihan na ang mga Israelita po, sanay po silang sumunod actually. Kasi po ito po ay itinuro sa kanila ng mga propeta ng Diyos. Even Prophet Jeremiah had instructed the Jews na kahit sila'y nasa exile, kahit sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang mga bansa, they have to become good citizens and they have to cooperate with their captors. So nakikita po natin, hindi sinasabi ni Prophet Jeremiah, hindi sinasabi ng Diyos na magrebelde kayo. Kasi ibang lahi naman yung sinakop kayo ng ibang lahi. Hindi. They were still called to obey and to submit to the government, di ba? Kahit nga po nung time ni Jesus Christ, they were under the Roman Empire, hindi po ba? Pero sila po ay naroroon at sinisiguro nila hanggat maaari na sila po ay magpapasakop at hindi magiging sakit sa ulo ng kanilang mga captors. But of course, ibang usapan naman talaga ang paninindigan kapag ang utos ay tumataliwas na sa utos ng hari, ng mga hari, hindi po ba? So we would obey God rather than man. Of course, that's the principle. At yun po yung prinsipyo na tinindigan, tinayuan, ipinamuhay ni Mordecai. Okay? Now, sa pakikipag-usap po ni Haman sa hari, ang pinakamatinding banat po niya ay nung sinabi niya sa hari na, mahal na hari, magdodonate po ako ng 10,000 talents. Okay? Magdodonate po ako ng pera. Okay,
dito po sa Tagalog parang kinonvert na yung currency, di po ba? So basically it's 10,000 talents that Haman was willing to donate. Sabi niya, ito pong mga pera, maglalagay po ako sa treasury ng hari para po ako na po ang magpopondo para sa planong ito. Maisabatas lang ito, hari. Masiguro ko lang na secure ang iyong trono. Wow. So Haman appeared to be concerned. No? Siya ay isang concerned na tao. Nagmamalasakit lamang ako. At bilang patunay, ito yung aking donation. Ako na mismo ang gagastos para lang mamatay itong mga pasaway na lahing ito. Okay? So that was the trick. Alam niyo po ba, according po sa isang Greek historian na si Herodotus, sa kanyang libro, ang annual income po ng buong Persian Empire, yearly, ng kabuuan po ng mga tauhan doon sa Persian Empire ay 15,000 talents of silver. Okay? 15,000 talents. So this tells us na itong si Haman, sobrang talaga siya, sobrang yaman niya talaga. No? Talagang meron siya ay ma-impluwensyang tao at meron siyang sapat na kayamanan. Can you imagine, kaya niyang tapatan yung 2/3 ng annual salary ng mga tauhan doon sa kaharian. Okay? Pero ano pong ginawa ng king? Ang sagot niya po, we see that in verse 11 of chapter 3, keep the money and do and do with the people as you please. Okay? So kinagat ng hari yung pa-concern effect ni Haman. At sabi niya, sige, wag na, nahiya yung hari, no? Sa totoo lang po, this is also part of the scheme. Kasi alam po ni Haman that during this time, yung treasury po ng hari ay nawi-weaken. Isabihin, unti-unti na pong kinakapos ang kaharian. Dahil po, ito rin po yung mga pagkakataon kung saan meron pong mga malalaking war campaigns. Meron pong mga Greek wars na kinabilangan ang kaharian po ni Ahasuerus, na naging dahilan po para ma-deplete yung kanilang pondo according to history. Now, Haman is aware of this. No? Itong si King Ahasuerus, no, parang ang ginawa niya, instead of taking the offer, ang sabi niya, hindi, wag na lang. No? Yung kanyang pride ay umiral pa rin. No? Hindi, wag ka nang gumastos. Sige, gawin mo na lahat ang gusto mong gawin sa mga taong iyan. Okay? But ang hindi niya alam, Haman is not actually concerned. He's actually investing only. Nag-i-invest siya po ay tumataya. Kasi po kapag namatay po yung mga Jewish people, ano po mangyayari sa kanilang spoils? Ano po mangyayari sa kanilang mga ari-arian? Anong pangyayari sa kanilang mga naiwang yaman? Di sa kanya mapupunta. At yun po ay bahagi sa kanilang batas, hindi po ba? So naintindihan po natin? So ito pong 10,000 talents is actually a sort of investment, no? Na eventually, sa palagay ko, Haman also ended up insisting. But then, ano pong ginawa ng hari? Okay, nabola niya po yung hari. At dali-dali itong hari, binigay kay Haman yung kanyang signet ring. Ano po itong singsing na ito? Ito pong singsing na ito, parang seal. Ito po ay tinatatak sa mga dokumento, no? Ito po ay tinatatak sa mga dokumento na isa sa batas. So, ibig sabihin, kapag ang isang kasulatan po ay may tatak ng signet ring ng isang hari, ibig sabihin, talagang yun ay batas at hindi pwedeng mabali. At according po sa law ng Persian Empire during that time, hindi mo pwedeng bawiin yung tinatakan ng singsing ng hari. Okay? Kung ano yung, kapag natatakan mo ng isang dokumento, yun na yun. Hindi na pwedeng baliin. Hindi na pwedeng bawiin. Okay? So that's what we see. Actually, that's what happened in the story. So itong singsing na ito na binigay ng hari kay Haman ay napakatinding kapangyarihan para kay Haman na isagawa ang kanyang masamang plano. Okay? Lahat ng dokumento, lahat ng batas na gusto niyang gawin ay magagawa niya na with the approval of the king. Okay? Yun po ay kamangmangan sa part po ni King Ahasuerus. Pero sa totoo lang po, kapag binasa po natin yung story sa Book of Esther, yun po talaga ang personality, ang makikita natin patungkol kay King Ahasuerus. Talagang meron siyang hindi siya masyadong nag-iisip. Siya po ay mabilis lamang pong magdesisyon.
ng naayon sa kanyang damdamin. Okay? Tapos kalaunan, pagsisisihan niya yung kanyang desisyon. Okay? Now, what do we see here? A heart that schemes does not just plan in his heart, he involves others in executing his evil plans, with or without their awareness of their schemes. Okay? So, this is a warning to us na may mga tao talaga na magpaplano ng masama at kinakailangan nilang mag-recruit ng kapwa para maisagawa yung kanilang plano. And if we are not careful, we will be part of that team of planning for somebody else's destruction. Okay? And the third step that Haman took, number 3, he immediately spread the word. We see that in verses 12 to 14. He immediately spread the word. So, walang kaalam-alam po yung mga Hudyo, okay, na naghahanda po sa kanilang celebration ng Passover during that time. Si Haman naman po ay busy sa pakikipag-usap sa mga sekretarya ng hari. Busy sa pagsulat ng mga bagong batas. At hindi lang yon, dahil po yung nasasakupan nila iba't ibang language, no? Busy rin sila sa pagka-translate ng mga batas na ito into various languages. Okay? What do we see? Evil schemers would rather secretly talk to as many people as possible to spread hate and lies than to personally confront their target. Okay? And that's what Haman did in this case. In verse 13, makikita po natin yung batas po na inilathala ni King Haman ay katumbas po ng batas o parang katulad ng batas na ibinigay po ni Prophet Samuel kay King Saul doon sa 1 Samuel chapter 15, nang ipinapapatay ng Diyos o pinapupuksa ng Diyos ang mga Amalekites. Okay? Kaya lang po, mayroon lang pong isang bagay na dagdag. Ano pong difference? Nang utusan ng Diyos si King Saul na puksain ang mga Amalekites totally, no? Ang utos po ng Diyos ay wala silang kukunin kahit anuman. Okay? Isabihin, hindi sila pwedeng kumuha ng mga spoils of war. Okay? Hindi sila pwedeng mag-loot. Pero dito sa batas na ginawa po ni Haman, yun po ang kaibahan. Kay puksain ang buong Israelita, but at the same time, yung kanilang mga ari-arian kunin natin. Okay? So ito po ang lagay sa tagpong ito. Unti-unti na pong naisusulong ang masamang plano ni Haman. Tapos itong official document na ito na tinatakan ng singsing ng hari ay ipinakalat. It quickly it quickly spread to every part of the Persian Empire. Okay? Tigil lang po tayo saglit, ha? Kung isipin po ninyo mga kapatid, just a small insight, kung yung bad news po during an ancient time na hindi pa po, syempre, hindi pa advance yung technology, ay madaling na ipakalat, madaling na isagawa, madaling na translate, at madaling na pakalat, Bakit kaya kapag ang gospel ang pinag-uusapan, napakabagal natin? Hindi po ba? So many Christians would rather spread bad report than to spread the good news of Christ to a lot of people. Alam niyo po ba na as much as we wanted to condemn yung ginagawa po ni Haman, we are also being called by the Lord right now to examine our own hearts. Why? Kasi po, bilyong-bilyon po, napakarami pong tao ang namamatay. So many sinners are dying under the sentence of eternal death. And most Christians do very little about it. So in the case of Haman, spreading a bad report, it was done quickly. Bakit po kailangang mabilisan ang kilos ni Haman? Why? Kasi po ayaw niyang magbago ng isip si King Ahasuerus. Baka bigla na lamang sabihin ni King Ahasuerus, ay Haman, teka lang, naibigay ko ba sa iyo yung singsing? Nawawalang hinahanap ko Ay, naibigay ko ba sa iyo? Akin na muna. No? Baka magbago bigla ang ihip ng hangin. So, Haman had to act so quickly para maisagawa
ang kanyang plano. Lest the king change his mind. Okay? So, mukha po, sa tagpong ito, mukhang nagtatagumpay po unti-unti ang plano ni Haman. At least, he thought so. Now, let's go to the third and last point, mga kapatid. We talked about the source of scheming, the sequence of scheming, in the context of Haman's plot. And now, let's go to the third one, the sentence for schemers. Hindi hahayaan ng Diyos na ang mga evil schemers will be left unpunished. Ang ginawa po ni Mordecai upon hearing the news, upon hearing the rumor, okay, kinausap niya po si Esther, who was already queen at that time. So, pinagbigay alam niya kay Esther ang bad news, na nagtatangka si Haman na lipulin ang kanilang lahi. Okay? At ang sabi niya, kailangan mong kausapin ng hari. Kailangan nating unahan si Haman para hindi niya maisagawa ang kanyang plano. Now, hindi ganun kadali yun. Kasi po, si King Ahasuerus po ay kilala sa pagkakaroon sa pagiging hot-tempered. In fact po, yung naunang queen, si Queen Vashti, okay, hindi lang pumayag, no, na humarap doon sa party na kanyang isinasagawa, nagalit. Nagalit po itong si King Ahasuerus. At marami pong tagpo in history na siya po ay ikinagalit. Actually, meron pang moment na sa isang war, itong si King Ahasuerus ay nagalit sa dagat. Kaya ang ginawa niya sa mga sundalo niya, pinakuha niya ng mga latigo at iniutos niya na latiguhin ng ilang beses yung dagat sa sobrang galit niya. This is a hot-tempered man. Hindi siya basta-bastang madaling kausapin. At bukod pa roon, meron pong batas dito sa Persian Empire na nagsasabi na kapag ikaw ay humarap sa hari nang hindi ka naman pinapatawag, pwede kang ipapatay. Okay? Yun po ay violation of the king's privacy. Maliban na lang na iabot sa iyo ng hari ang kanyang scepter, okay? As a way of granting permission for you to talk. Yan po ang sitwasyon. So this was not an easy task for Queen Esther. At dito po sa tagpong ito, binigay po ni Mordecai yung kanyang famous na line, no? We see this in Esther chapter 4 verse 14. Ang sabi niya po kay Esther, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Ang sabi po ni Mordecai kay Esther, kapag ikaw na nahimik dito, kapag wala kang ginawa, okay, ang kalayaan at kaligtasan ng mga Hudyo ay manggagaling sa ibang kaparaanan ng Diyos. So, sabihin, makikita natin dito yung matinding pananampalataya ni Mordecai sa kanyang Diyos, na ang pangako ng Diyos na sila'y ipreserba ay mananatili at matutupad, regardless kung si Queen Esther ay kikilos o hindi. So, ang point niya, ang point po ni Mordecai dito, kayang iligtas ng Diyos ang lahi natin. Pero gugustuhin mo ba na sa ibang pamilya pa, sa ibang angkan pa? So ang point niya, Esther, if you keep silent, you will lose this privilege that the Lord is granting you today. And sabi niya, who knows if perhaps you were made queen for such a time as this. Malay mo, Esther, kaya ka ginawang reyna ng kahariang ito ay para sa eksaktong kalagayan natin ngayon. You were made a queen for such a time as this. If you keep quiet, you will be losing a great privilege. Truth is, we can never be neutral. We can either be the devil's instruments in support of his evil plans, or be God's divine instruments to accomplish his will. Wala pong gitnang kalagayan sa ganitong tagpo. Okay? Mamimili po tayo kung gusto nating magpagamit sa plano ng kaaway o magpagamit sa plano ng ating dakilang Diyos. Tumugon po si Esther sa panawagang ito. Nanawagan po siya sa kanyang mga kalahi na manalangin at mag-ayuno. Okay? At sa kanyang matapang na pahayag, dito po lumabas yung kataga na ang sabi niya, if I perish, I perish. We see that in verse 14.
No? Mapahamak na kung mapahamak. But Esther was willing to do the right thing. Nang makita po ng hari si Esther na nakatayo doon sa king's court, siya po ay natuwa, no? He found delight in seeing Queen Esther in that place where he's at. At ang ginawa po ng hari, no? Inabot niya po yung kanyang scepter. Hinawakan po ni Esther, ni Queen Esther, ang dulo ng scepter ng hari, yung kanyang tungkod na decorated with gems. Yun po yung scepter. Okay? Yun po ay symbolic na ikaw ay binibigyan ng permisong magsalita sa harapan ng hari without a threat of being killed. Okay? So, sinamantala na po ni Esther ang pagkakataon. She was granted permission to talk to the king. Okay? And the king was so pleased with the sight of Esther. Tuwang-tuwa siya sa presence ni Esther during that time. Hindi natin alam kung anong itsura ni Esther. Okay? Pero sigurado po ako na ito rin po ay bahagi ng pagkilos ng Panginoon. Esther found favor in the eye of the king because it was part of God's plan also. Okay? Now, ano pong nangyari? Sa sobrang tuwa po ng hari kay Queen Esther, siya po ay nag-offer sa kanyang, sabi niya, ano mang gusto mo, Queen Esther? Anong gusto mo, my queen? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng hilingin mo, ibibigay ko. Pero isa lamang po ang gusto ni Queen Esther. Ang sabi niya po sa hari, okay, gumawa tayo ng isang party. Gumawa tayo ng isang banquet. At imbitahan natin si Haman. Okay? At doon ko sasabihin kung anong aking kahilingan. So, hindi masamang magplano because Esther also has a plan. And this plan is a godly plan. Okay? We can be sure that this is part of God's plan as well. Di po ba? At nandoon na po yung kanyang pagpaplano para sa ikaliligtas ng kanyang mga lahi. Okay? Ng kanyang mga kalahi. So humiling po siya ng isang banquet na isagawa ng hari at iimbitahan po si Haman bilang panauhing pandangal. Later on, matatawa po tayo sa kinahinatnan ng banquet na ito. Now, tuwang-tuwa naman po si Haman nang marinig po ito, nang malaman niya na naghahanda pala ang hari at si Queen Esther ng banquet kung saan siya ay kasama. Wow, na-excite si Haman. Sabi niya, wow, okay ito ah. Wow, mukhang favorite ako ng hari at mukhang yung queen gustong-gusto rin ako. So they made a banquet especially for him. So ang nangyari po, yung pride ni Haman lalo pong na-feed. Wow. I must be very, very good. Siguro favorite ako ng mga ito. Kaya gusto nila akong bigyan ng party. But that same pride also made his heart angry kasi nakita niya po si Mordecai doon sa gate ng castle. Okay? At as usual, hindi na naman yumuko si Mordecai. Okay? Siguro sa isip-isip ni Haman, may araw ka rin. Hintayin mo lang, malapit na. Ipapapatay ko kayong lahat. Okay? So, lumalaki po ang galit ni Haman kay Mordecai. Habang malaki po habang nakakatakot po ang paparating na kaganapan po sa buhay ng mga Hudyo, no? Ang makikita po natin dito, God is working behind the scenes. God is working on the background. May mga pagkakataon po sa buhay natin na hinahanap natin ng Diyos, no? Nasa bingit po tayo ng isang problema o ginagawan tayo ng masama ng mga tao sa paligid natin o humaharap tayo sa isang hamon na hindi natin alam kung paano lulusutan and we look for God's face, we look for God's affirmation and God's guidance. Parang ang hirap makita na para bang tayo ay natutukso na sabihin sa Diyos, Lord, nasaan ka? Ba't hindi kita makita? Sometimes, we are placed in that same situation. But it doesn't mean that God is not doing anything. God is actively working on the background. Okay? So, isang gabi, hindi makatulog ang hari. Ano po bang ginagawa niya pag hindi kayo makatulog? Pahinga po ng tip. Pero itong hari na ito, meron siyang style. Malamang this is not the first time that he did this. Hindi siya makatulog, kaya ang ginawa niya po, nagpatawag siya ng tauhan at sabi niya,
dalhin mo nga rito yung mga record natin, yung logbook natin, yung diary ng kaharian. Okay? Tapos basahin mo sa akin. So kinuha po yung yung record, yung royal records, at binasa nila sa hari. Okay? Siguro po napaka-boring ng royal record na 'yon. Na habang pinapakinggan ng hari, unti-unti na siyang inaantok. But during that night, it served a different purpose. Hindi po para patulugin ang hari, kundi upang gisingin ang hari. Ano pong nakita niya? Nabasa po, nalaman po ni King Ahasuerus ang ginawang kabayanihan ni Mordecai. Okay? Kung saan naging dahilan para maligtas ang kanyang buhay. So he learned that Mordecai was his hero. He learned that Mordecai did something really good for his benefit as king. At ang kanya pong tanong, teka lang, gusto ko ipapatay, tapos hindi natupad dahil kay Mordecai. Ano bang reward na binigay natin kay Mordecai? And he found out, wala. He failed to compensate. He failed to even recognize and thank Mordecai for the good that he has done. But this time, it was different. Ipinaalala ng Diyos kay King Ahasuerus ang kabayanihang ginawa ni Mordecai. So what do we see here, mga kapatid? Justice may take some time, but it will surely come. Okay? And this is a night of justice, not only for Mordecai, but for his entire people, for the entire people of God. Okay? So ang sabi ng hari, ano bang karangalan ang ibinigay natin dito kay Mordecai? And the king's servants who attended him said, wala pa po mahal na hari. Nako. No? And King Ahasuerus was willing to rectify that error. Okay? Kinaumagahan naman po si Haman, ang aga na pumunta sa royal court, sa kaharian, dahil doon naman siya nag-work, pupunta po siya para humingi ng permission para ibitay na si Mordecai. No? Pero bago pa siya makapagsalita, ang sabi sa kanya ni Ahasuerus, may tatanong ako sa iyo, Haman. Mamaya na yan sasabihin mo, ha? Okay, magpapaalam sana para bitayin na si Mordecai, ano? Pero ang sabi ni King Ahasuerus sa kanya, ano bang dapat gawin sa isang lalaki o sa isang tao para maiparanas sa kanyang isang napakagandang parangal? Anong maisasuggest mo na pwede kong gawin para sa isang taong gumawa ng napakagandang bagay? Okay? How can I honor a particular man? Ang akala ni Haman, siya yung i-honor. Ang akala ni Haman, indirectly, okay, siya ang tinutukoy ng hari. Okay? O syempre, kung ikaw ang tinutukoy ng hari, anong gagawin mo? Ba? Dapat matindi itong i-suggest ko sa kanya. So anong sinuggest po ni Haman? Sabi niya, Haman says, give him a royal robe. Wow, kapal mukha talaga nito si Haman. Bigyan siya ng royal robe. Parang feeling hari na, no? Hindi pa nakontento sa kanyang pagiging chief personnel sa kaharian. He wanted to wear a royal robe na parang isang prinsipe. Para bang ka-level ng hari. Okay? Let him ride on the king's horses. Okay? Pasakayin sa kabayo ng hari. And let him have a prince to lead the horse through the city while proclaiming to the holy city. Iparada sa buong kaharian. Okay? Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor. Okay? Ayan, taas ng tiwala ng hari kay Haman. Kaya ang sabi ni Ahasuerus, King Ahasuerus, sige, bilisan mo, yan ang gawin mo, ha. Kumuha ka ng robe, kumuha ka ng kabayo, tapos ipasyal mo si Mordecai, iparada mo sa buong syudad. Okay? So, Haman ended up assisting Mordecai to be honored. Okay? So, nakikita nyo kung gaano katindi, kung gaano nakakatawa. Parang feeling ko nga rito, comedy na sa bahaging ito, no? Ito yung kaparaanan ng Diyos na para ipahiya yung mga nag-aakala na sila ay mas matalino kaysa sa Diyos. Na? Nakalimutan nila na may isang Diyos, na Diyos lamang nakakaalam ng lahat at ng bawat hakbang na ating pinaplano. So, this is something special, no? na ginawa ng Panginoon para turuan ng matindi itong si Haman.
So what happened? Okay? Nagalit si Haman. Galit na galit po siya, kaso wala siyang magawa. Dahil inutusan siya ng hari. Okay? Siya pa ang nanguna. Doon sa pagbibigay parangal kay Mordecai. So, litong-lito po si Haman. Sa kanyang nararanasan, bumalik po siya sa palasyo that same day. Dahil doon din po, yung araw na yon nakaschedule yung banquet o yung party na inirequest naman po ni Queen Esther. Okay? So kinakabahan siguro si Haman at iniisip ano kayang magaganap sa tagpong ito. Baka ito na yung turn ko, baka ako na ang parangalan. So umupo siya. Kaya lang po, isa na namang matinding sorpresa ang naranasan po, ang kinaharap ni Haman. Ano po yon? In love si King Ahasuerus kay Queen Esther. At ano pong nangyari? No? Nagbigay na naman siya ng hint kay Queen Esther. Nasusundin niya lahat ng kahilingan ni Queen Esther. Lahat ng request ni Queen Esther ay kanyang tutupdin. At ito po'y sinamantala ni Queen Esther during the banquet. Ang sabi niya, okay, ang gusto ko lang po is spare my life and the life of my people. Okay? Huwag niyo pong hayaan na mapuksa ang aming lahi. That's the point of Queen Esther. At ang sabi niya, for we have been sold, my people and I, to be destroyed, to be killed, and to be annihilated. Kasi po, merong nagpaplano dito sa kaharian na puksain at ubusin ang aming lahi. Okay? And we can imagine the shock doon po sa pagmumuka ni King Ahasuerus. Kasi sino ang magtatangka na lipulin o wasakin o patayin ang kanyang reyna? Sinong magtatangka? Sino maglalakas ng loob? Di ba? Kaya nagalit po ang hari, ang sabi niya, sino yan? Sino yung nagpaplano na yan? Lagot sa akin yan. So, para sa kanya, ito po ay napakalaking krimen na isasagawa ng isang tao na pagtangkaan ang kanyang sariling reyna. So can you imagine the terror that Haman was facing during that time? Nakaupo ka sa table, tapos alam mong ikaw yon, kung gaano katinding ka ba, siguro hindi na siya makapagsalita, siguro nanginginig na yung kanyang buong katawan sa takot dahil alam niya siya ang tinutukoy ni Queen Esther. At malamang naisip niya, hindi ko naman alam na Hudyo pala tong Queen Esther na to, kung alam ko lang. Okay? So, itong smart, itong crafty, na evil schemer, akala niya kasi alam niya ang lahat. No? At binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na malaman na hindi niya talaga alam ang lahat. Na bukod tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. So, ano po nangyari? Tinuro po ni Esther si Haman. Nagalit po ang hari. Okay? Na talagang sa sobrang galit niya, nag-walk out siya, pumunta sa garden, no? At sinamantala ni Haman ang pagkakataon na lumapit kay Queen Esther para magmakaawa, lumuhod. At siyempre naman, pumasok si King Ahasuerus, nakita si Haman na nakaluhod at humihingi ng nakikipag-usap kay Queen Esther. Ang akala niya, pagtatangkaan ang buhay, akala niya, sasaktan si Queen Esther. Yun ang nakita niyang sight. Aba, grabe ka, pinagplanuhan mo na nga na masamang reyna ko at ang kanyang mga kalahi, sasaktan mo pa sa loob ng aking pamamahay. Yan ang sabi ng hari. Siya po ay nagalit. Kaya po, walang ano-ano, siya po ay nag-utos na ipapatay, na bitayin si King Haman sa mismong lugar na kanyang inihanda para bitayin ang mga Hudyo. So that's what happened, mga kapatid. Okay? Now, here's what we see. A blessed church, the sovereign God and King has a special place for evil schemers. Meron pong biblical na pwede tayong paghawakan laban sa mga taong nagpaplano ng masama. Lalong-lalo na po sa mga para sa mga anak ng Diyos. We have Psalm 7:14-16. And this is basically what happened to Haman. The wicked conceive evil, they are pregnant with trouble, and give birth to lies.
They dig a deep pit to trap others, then fall into it themselves. The trouble they make for others backfires on them. The violence they plan falls on their own heads. Why is this so? Because we have a God of justice. We have a God who loves justice in as much as He loves mercy and grace. Okay? We have a God who honors His people. We have a God who protects His people. And He will never fail in doing that task. Okay? Habang yung plano po ni Haman ay nakaset na sana para puksain ang mga Hudyo, hindi po niya alam, hindi niya po alam na mayroong isang Diyos na kayang managumpay o i-overthrow ang kanyang plano. No? We must learn, a blessed church, that God thwarts every plan that opposes Him. God thwarts every plan that opposes Him. Lahat po ng plano na taliwas sa nais at kalooban ng Diyos ay Kanyang sinisikil, Kanyang pinipigilan. Proverbs 21:30, no human wisdom or understanding or plan can stand against the Lord. Okay? Bakit po? Bakit po natin masasabi na ang plano ni Haman ay taliwas sa planong itinakda ng Panginoon? Let me tell you why, mga kapatid. And may this bless your heart, mga kapatid. Ano? Sinasabi po sa atin ng kasulatan na ang Diyos ay nangako kay Abraham. At ano po itong pangakong ito? We see that in Genesis 22:18. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham, and through your offspring, all nations of the earth will be blessed because you have obeyed my voice. Okay, sa pamamagitan ng iyong lahi, sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. At sa paanong kaparaan po pagpapalain ng Diyos ang mga bansa? Okay, the Lord is not talking about material blessing. He's talking about the spiritual blessing that the nations will receive through the gospel of Jesus Christ. Pinili po ng Diyos ang bayang Israel para pagmulan ng tagapagligtas, ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus. Okay? At pinili po ng Diyos ang bayang ito upang ipakalat ang mabuting balita sa iba't ibang bansa. And that gospel reached us. No? At yun po ang plano ng Panginoon. Yun po ang plano ng Panginoon at yun po ay mananagumpay. Okay? In fact po, itinaga ng Panginoon sa kanyang record na babalik po siya sa pagkakataon na ang kanyang ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng bansa. Okay? Now, kung nagtagumpay po ang plano ni Haman, kung nagtagumpay po si Haman sa kanyang plano, ibig sabihin po, sa time ni Haman, ubos na po ang lahi ng mga Israelita. Okay? At kung ubos na po ang lahi ng mga Israelita, there will be no room for the prophesied Messiah. The prophesied Messiah, Jesus Christ, which should be coming from the Jews, would not be born, and the gospel will not reach the Gentiles. Okay? Kapag nanagumpay po ang plano ni Haman, tapos na po ang plano ng Diyos. And God's plan would appear to be weak and inferior. So, taliwas po dito, pinili ng Diyos na tuparin ang kanyang plano dahil ang kanyang plano ay perpekto, ang kanyang plano ay magbibigay ng luwalhati sa kanyang pangalan. He was able to preserve the nation of Israel as He promised to Abraham. Okay? At ito pong dahilan kung bakit, mga kapatid, another trivia, ang Book of Esther po, wala po kayong makikita na binanggit ang pangalan ng Diyos. But now you ask, paano napasama sa Bible? Hindi pala binabanggit ang Diyos. Why? Kasi hindi po binabanggit ang God dito sa Book of Esther, pero we can see God in every page of this book. Why? Because of what He did to preserve the nation of Israel. Ito pong dahilan kung bakit napasama, naaprubahan at kinikilala natin na ang Book of Esther ay bahagi ng salitang kinasihan ng banal na Espiritu. Okay? Now, this is the message of the Lord. If at one point in our lives, mga kapatid, we have participated in the evil plan of destroying, abusing, or humiliating somebody,
ito po ang pagkakataon para po tayo humingi ng tawad. Manikluhod sa Panginoon at talagang magrepent. Humingi ng tawad sa Kanya at manumbalik sa pagsuko na nararapat nating isagawa. And we must understand that God mercifully forgives those who humble themselves. Pwede po nating piliin na maging instrumento ng Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga plano para sa Kanyang kawan. And God can transform our hearts to become caring, compassionate, and kind. A heart that delights in pleasing the Lord. If we have committed this, sabi ko nga po sa inyo kanina, wala naman po exempted, we might have committed the same thing that Haman did. Maybe hindi ganun katindi, no? But we have probably participated in keeping an evil plan in our hearts against somebody. The Lord can still restore our heart. The Lord can still restore our fellowship with Him. At kung sakali naman po mga kapatid, at one point you have been victimized by evil schemers. Ikaw naman po ay nabiktima, no? Ng mga tao na nagnanasa at nagpaplano na ikaw ay puksain, na ikaw ay saktan, ikaw ay pahiyain. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili. You might have thought that there's no one to defend you. You might have thought nobody wants to hear your side. You might have thought nobody sees, nobody cares. Pero hindi po iyon totoo. Our God is not like King Ahasuerus who overlooks and forgets. Ang Diyos po natin ay makatarungan at perpekto sa karunungan. So be assured, kapatid, if you have been victimized by these wicked schemers, no one can destroy the people that God has sworn to protect. Walang sino man ang pwedeng pumuksa, ang pwedeng gumapi sa mga taong pinangangalagaan ng Diyos. Remember that everything done to a servant of God, to a child of God, whether good or bad, is done to Christ. So what do? Instead of pitying ourselves, instead of staying in a place, instead of backing down, what do? We fix our eyes on God and never allow anyone to distract us from His will and plan. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. We honor you, we revere you, Lord God. We are amazed at your word. We are amazed at your truth. We are comforted by your truth, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pagtuturo. Salamat po, Panginoon, Lord, sa pagbibigay puwang para sa amin na patuloy na mabago, patuloy na maiayos. Kami po ay patawarin niyo, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay nakakaisip ng masama sa aming kapwa. Kami po ay nagiging bahagi ng masamang plano para sa ibang tao. We come to you, Lord God, humbling ourselves, laying down our pride before your throne. And we also thank you, Lord God, for the truth that you have allowed us to see in the life of these Jewish people, in the life of Mordecai and Esther. Salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kami na nagmamatyag at patuloy na nangangalaga, nakakaalam, Panginoon, ng mga injustices na aming mga nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi kami tumutugon dun sa antas ng tiwala na dapat mayroon kami sa iyo, Lord. We would like to apologize for those moments na ang akala namin, Lord God, hindi ka mabuti. Na ang akala namin nakakalagpas sa iyo itong mga bagay na ito. Na ang akala namin, Panginoon, wala kang ginagawa para kami ay tulungan. Lord, we are
so sorry, Lord, for those moments. Thank you for reminding us that we have a God who rules sovereignly. We have a God who rules time. We have the God who establishes His plan and purpose for the lives of His children. We have a God who protects. We have a God who preserves. We give you glory and praise in the mighty name of Jesus. Amen. Hear our prayer, Spirit come. How I long for your sweet touch. On my knees I cry out, Jesus, Savior, behold your child. Like a deer longing for water, my soul yearns. Only you can fill my deep hunger. My heart burns. My heart burns. Hear our prayer, Spirit come. How I long for your sweet touch. On my knees I cry out, Jesus, Savior, behold your child. Like a deer longing for water, my soul yearns. Only you can fill my deep hunger. My heart burns. My heart burns. Like a deer longing for water, my soul yearns. Only you can fill my deep hunger. My heart burns. My heart burns. My soul
Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. At Blessed Church, magstay lang po tayo para po sa ilang mahahalagang announcements. God bless po.